Kung dati hindi sila makaharap sa mga tao dahil sa mga nagawa nilang kasalanan, now meron na silang dignidad. They can be proud because they did something which is positive. Ngayon, hindi na yung outlook ko kung paano ako nangihinayang, paano yung nasayang, kundi I look forward kung ano yung pwedeng gagawin. Ako po si Efren Vitasa. Nahatulan po ako ng kasong rape. May sentensya na 4 na life. 14 years na po ako rito sa loob ng bilangguan. Nakapagtapos ako ng aking pag-aaral ng music sa University of Santo Tomas. Major in trumpet, minor in piano. Sa ngayon, tumatayo akong musical director ng grupo ng Bucor Grand Orchestra and Choral. At nagtuturo din ako dati sa Jirwell ng subject na Music 1 and 2. Tinuturuan ko sila ng rudiments of music, kung paano bumasa ng nota, counterpoint, harmonization. Meron po akong 4 na estudyante. Wala silang background sa music. Talagang zero. Wala silang idea kung paano humawak ng instrumento, bumasa ng nota. Sa laya po, hindi ko po naisip na makatugtog ng violin kasi una, iba yung hilig ko eh. Ngayon dito, nahiligan ko siya dahil sa mga nakikita ko sa mga TV, nakikita ko po sa mga orkestra. Sinasabi ko sa kanila na sa pag-aaral, ang unang sikreto sa musika ay yung matyagang pagpapractice at saka yung mahabang pasensya. Unang-una sa kalagayan namin, ang naidudulot ng musika ay yung pansamantalang pag-alis ng kalungkutan. Dahil ang unang-unang kalaban ng isang nangungulungan ay yung lungkot. So, yung malaki ang part ng music sa bawat oras ng aming pagtigil dito. Habang nagpa-practice ka, tumutugtog ka, hindi mo namamalayan na nakaka-1 taong ka na pala rito. O yung maghapon, hindi mo namamalayan yung maghapon na mamaya gabi na pala. So, kinabukasan, gano'n na naman. So, bumibilis ang oras. Ganun, yun na nga lang, talaga pag minsan sa gabi, maalala ko yung baby ko. Ang pinaka-consolation na lang sa akin ay yung magaling mag-alaga yung misis ko ng baby ko. Lagi niya dinadala talaga sa akin. Regular na dumadalaw yung asawa ko, tsaka yung anak ko tuwing ma-stay in, so nandito sila. Pangarap ko, unang-una sa anak ko dahil baby pa, dahil nga wala akong preparasyon sa buhay ko, sa kalagayan ko nito. Kung maipamana yung aking talento, matuto rin siyang tumugtog at someday, pagka kailangan niya, magagamit niya ito sa kanyang hinaharap. Ang pagkakakulong sa state of mind. So, nasa iyo kung paano ka makukulong. So, dito natutunan ko, ang pagkakulong dito is just confinement within 4 walls. Physical confinement. But your body and spirit could be free anytime. So, kahit na nandito kami with yung ginagawa namin, like for example, dito sa orchestra and choral, no, we aspired to dream, no, to give hope doon sa mga members namin. And they took that challenge. And with that, when we achieved the dream, no, we set them free. Sa akin, hindi ko niisip yung reward. Yung pagpunta ko rito, yung nadala ko rito, inisip ko lang na siguro, kundi man ako ang blessing sa kanila, dahil tinuturuan ko sila, sila ang blessing sa akin na may tinuturuan ako. Ibig sabihin, para sa sarili ko, ganun din kasi, ang oras ko ay nauubos sa kanila. So hindi ko rin nararamdaman halos na nakakulong ako, lalo na kapag may hawak na kami ng instrumento.
Pagpasok ko dito, yung sentensya ko po, bitay. Isip ko yung gano'n na baka pag sa makalawa, huling gising mo na o yun. Ako po si Arnel C. Inihinti, nakakulong sa salang droga noong 2002. Napunta ako dito noong 2008, 3 taon ako ngayon. Ang sentensya ko ay life sentence. Hindi ako marunong. Marunong ako, konti lang, hindi ko talaga natutunan lahat. Dito ko lang natutunan sa paralan na ito. Yung abakada, iga, ila, mananga, o para sa tauwaya. Dito ko lang natutunan yun. Naisusulat ko na yung pangalan ko tulad na ngayon, Arnel C. Inihinti. Masulat ko na yun. Ito ngayon, perfect na talaga pagbasa ko. Hindi na ako kailangan magtanong sa mga classmate ko, sa teacher ko. Kailangan marunong talaga ako ngayon. Sama, tsaka plus, at tsaka minus. Siyempre kasi, noong dati, pag nutusan ako ng nanay ko bilang hindi ko alam kung paano ang sukli. Dito, marunong na ako magbilang ng pira. Marami dito niyan, na lalo na yung mga galing ng province, ng probinsya. Mga nagkakakaso doon, nadadala dito. Pagdating dito, hindi sila marunong sumulat, hindi sila marunong Dito na sila natuto kasi pumasok sila doon sa ALS, sa learning school. Hanggang sa nakatapos sila ng elementary, ng college, ng high school, ng college. So, madami kang pwedeng paglibangan dito para maging busy mo yung sarili mo. Merong basketball, may tennis, merong mga chess, tapos may mga Scrabble dyan. May mga sports na kumpleto dito sa sports. Pwede ka rin mag-aral dito. Merong vocational dyan May mga refrigeration dyan. Marami halos kumpleto dito para malibang mo yung sarili mo And then makaiwas ka doon sa mga barkada dito. Maiwasan mo yung pag-iisip para hindi ka nabuburyon. Ako pala si Julito Dani Banicio. Gusto kong matuto para sakaling magkaroon ako ng pagkakataon na bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makalabas. May mga gawa ko doon sa labas, may pagmamalaki sa pamilya. Nakaka-enjoy talaga kapag nanay kasi hindi mo napapansin yung taon. And then maraming handicraft dito na pwede kang pumasok para habang nandito ka, kumikita ka, magkakaroon ka ng konting panggastos. Ako po si Amer Moyong. Natuto po ako dito sa loob ng maximum noong taong 2002. Ang kaso ko po ay multiple murder. Sa ngayon po ay bumaba na sa homicide. Tumating ako rin sa maximum 1998, 14 years na po ako. Nung sa laya po ako, ang trabaho ko doon, manggugupit po ako. Malaking tulong po sa akin yung pagpipinta dito po sa Kulay Grupo Bartes. Malaking tulong po sa amin dahil dito po namin binuhos yung aming sarili sa pagpinta para matulungan po namin yung aming mga mahal sa buhay ko. Sa katunayan po, nung nag-aral ako dyan sa Kulay, tuturo po sa amin yung tamang proseso sa pagsusunog at pagtimpla kung malakas o mahina. Pati sa mukha gumagamit po kami ng mahina. Pagdating sa background, doon po nagbabagay yung soldering gun para umitim bigla, makita mo magandang dimension ng isang art na ginagawa mo.
pagpasok ko dito, yung sentensya ko po, bitay. Nung natulad po ako ng 3 bitay, parang nawala ng lakas ng buong katawan, parang akong nalumpo. Pag-affirm po kasi nakahilira ka na po sa bibitayin. Katulad doon sila ni Chikaray, parang nawala ka na ng inspirasyon sa buhay. Isip ko yung gano'n na baka pag sa Makalawa, huling gising mo na o yun. Sa bitay po, hindi ko kayo makakalabas doon. Samantala po dito sa live, magkagala ka po ng maayos, saka makapag-ensayo ka po, makapag-exercise ka. Samantala po sa bitay, hindi ka makapag-exercise. Siyempre po, naisip ko rin po yung mga masayang buhay ko ako sa Malayang Lipunan. Andun din inisip ko rin yung makapiling yung mga kapatid mo, mga magulang mo. Minsan sumasagi sa isipan ko na minsan nangaral sa akin yung mga magulang ko, mag-aaral ka na mabuti. Hindi may iwasan sa isang tao na sumasagi sa isipan mo yung nung ako yun sa Malayang Lipunan pa. Ayon po sa sentensya ko, tanggap ko na rin po kung habang buhay ako dito. Kung dito na rin ako tumanda, tanggap ko na rin po. Parang dati kasi nung sa labas pa ako, gumawa kami ng calling card. Ang pangalan ay Crowell Words. Pero binibigay namin yung calling card na yun sa mga kaibigan namin at yung sa mga kaklase, mga ganun. Nagbibenta kami ng mga local na firearms, yung mga Ingram, 38 caliber. At naglagay rin kami na pag ikaw ay inapi, tawagin mo kami. So parang assassin group, parang ganito rin group po kami. Come to where the prison is talaga. Dati, ngayon, ginawa ko sa slogan, Killing for Fun and Profits since 1997. So, pero joke lang yan ngayon. Joke lang, Ruin Assassins for Rent. Parang noon to, pero ngayon parang joke na lang. Joke na dahil nagbagong buhay na. Yung exercise na to is para maintindihan natin kung paano tayo binibentahan. Pag bata or hindi gaano mapagsuri ang nanonood, nabibentahan ka talaga, di ba? Sa exercise by creating your own ad, alam natin kung paano mag-isip yung mga nagbebenta. Ako si Rowen Adlawan, taga Cebu City. 12 years na ako dito sa loob ng Piitan at dati po akong death row inmate. Sige, lagyan niyo pangalan. Ang kaso ko po ay kidnapping with homicide. Since nakakulong ako, hindi ko kayang gawin. Mas maganda i-express ko yung mga saloobin ko sa pamagitan ng tula po. So nagkaroon ako ng interest dahil yung tula ay parang feeling mo, express mo yun sa sulat at yun ang parang naging diversion ko rin dito sa mga saloobin ko po. Kahit ano gusto niyo gawin. Sino mag-color? Kung hindi mo i-express sa paraan ng pagsusulat, parang nasa sarili mo lang, parang nabuburyong ka, parang na mayroon kang feeling na hindi mo ma-describe.